Umaaray ang mga may-ari ng chartered at cargo plane sa bagong utos ng Department of Transportation and Communications na bawal ng lumipad at lumapag sa Ninoy Aquino International Airport ang maliliit na eroplano. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines at Manila International Airport Authority dumipensa. Solusyon daw ito para hindi madelay ang biyahe ng malalaking pampasaherong eroplano. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Ang 6 na eroplanong ito ng Inter-Island Airlines maghapong hindi raw umalis sa kanilang hangar para bumiyahe. Epekto raw ito ng utusan ng Department of Transportation and Communications sa DOTC na inanunsyo ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Nandito ang sa hangar ng isang maliit na airline. Kung dati raw, walang bakante ang kanilang hangar sa dami ng mga eroplano na bumibiyahe. Araw-araw at sa mga ganitong oras. Ngayon, kita nyo naman, nandito lahat ang kanilang eroplano dahil sa naging epekto ng utos ng DOTC. Ipinagbabawal ng pag-land at pag-take off ng food and fish delivery flights sa pangunahing airport sa Metro Manila. Pwede na lang daw itong gawin sa airbase sa Sangli Point sa Cavite. Sabi ng Inter-Island Airlines, ang katuloy nilang maliit na kumpanyang sa chartered flights at cargo flights na kasalalay ang kabuhayan sa pool sa kautusan. Kagaya po namin, kung mga fresh goods ang kinakarga namin, maapektuhan po dahil po sa travel pa. Hindi po natin makuwang 1 hour travel time lang po yan from Sangli to Manila. Sa utos din ng CAAP, ang mga jet at air taxi, 2 landing at take-off lang pwede kada oras at mula lang ito alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. First come, first serve pa. We have no definite time na uncharter. Pag dumating ang charterer, lipad kami ngayon. Pero before we do that, no? Pero ngayon, sa binigay nilang ganitong schedule, it's very hard. Greatly, directly, and negatively affecting the general aviation community as a whole. That they are slowly killing the general aviation community. Sabi ng Kapat Manila International Airport Authority, ang air traffic daw ang pangunahing dahilan ng bagong kautusan. Nakakabagal rin daw ng operasyon ang maliliit na eroplano. The consultation is just on what and exactly when it's going to be done. The most probable date will be the start of the winter schedule, which is October 1. Naghihintay yung malaking aeroplano sa big runway, 0624. Palanding naman yung maliit na runway, hindi naman pwede mag-take off dahil may palanding. Ang bagal ng lipad dahil maliit na aeroplano siya. So, nadidelay pag-take off naman itong isa. Marisol Abduraman, GMA News.